Hey, good morning po. Mr. Juror 6-2 Kitkilatis Lagari. Lagyan nyo na labing sa dulo, ano po. Ako po ay tumatakbong senador, independente. Ako po ay sa kasalukuyan, freelance na komentarista, juror advocate / grab driver sweet lover. Dati din po akong OFW, naging supervisor sa Negros Navigation at naging area sales director na sa real estate company. 3 beses na ako na-declarang nuisance candidate batay sa no money, no candidacy, kaungasang COMELEC policy. Bakit po kaungasan? Sapagkat, yung una ko pong pagtakbo, 2016. Ako po ay binigyan ng abiso na nuisance candidate daw ako. So, humarap po ako sa hearing sa COMELEC. Dala-dala ko na po yung aking mga arsenal, legal arguments. Ano po? Pagdating po sa hearing, ang unang-una kong tinanong sa kanila, ano po ang legal na batayan ng COMELEC Resolution 6452 noong 2004 na gawa nila Abalos et al. Para sa laulain magdagdag bawas sa saligang batas mismo. Dinagdagan nila ang kanilang kapangyarihan na magdeklara ng nuisance candidate kapag ang isang kandidato ay pordoy, walang kwarta, walang partido, wala daw plataforma, hindi kilala. Binawasan naman nila ang karapatan nating mga soberanong mamayang Pilipino na tumakbo kahit walang kwarta. Itatanong ko din sa kanila kung ano po ang kanilang legal na batayan para apak-apakan ang karapatan na nakaukit sa Bill of Rights. Yun po presumption of innocence. Sir, thank you po. Itanong naman po sa... po. Tapusin ko lang yung... Go ahead po. Sige po. Ang isang tao na inaakusahan, ay presumed innocent sa Bill of Rights natin. Inakusahan ako at kaya sa rules of court, yun pong proof, burden of proof nasa nag-aakusa. Ang COMELEC inakusahan akong nuisance candidate, ni isang dokumento, wala sila ipresenta. Okay na, sir. Okay na po. Thank you. Sir, katanungan po sa media, no? Okay po. Dano din Kuko po, GMA7. Dano? Hi, good afternoon. 3 beses na kayong sumubok tumakbo, 3 beses na rin na nadeklarang nuisance candidate. Why are you still trying? Sandra Aguinaldo. Chair, soundbite lang on nuisance candidates kasi ilan po sa mga nag-file kanina ay nagsabi na ilang beses na po silang na-reject ng COMELEC, na-disqualify ng COMELEC. Nadinig ko po yung ibang nakapanayam, no? At binanggit yung mga rason at ang isa sa mga nabanggit na rason ay dahil sa kawalan daw ng pondo o resources para magkaroon ng kampanya sa buong bansa. Alam niyo po, napakadami na nating kaso. Pamatong versus the COMELEC, Marquez versus the COMELEC na kung sa certificates of candidacy, tayo ay wala ng pera. Alam niyo po, not under the present leadership are we going to disqualify simply because he is poor or without any money to finance his campaign. Although that may be a factor, but that cannot and should not be a major factor in determining sino ang pwedeng makatakbo sa darating na halalan. From Rockland, right? Sapagkat yung no money, no candidacy, sabi ko nga kaungasan, COMELEC policy, ay pinaklas na ng Korte Suprema. Kailan? September 3,
2019. Ang sabi ng Korte Suprema, sabi ng ponente, na kinatigan ng lahat ng maestrado, ang usaping ito ay kung meron bang otoridad, karapatan ng COMELEC na ideklarang nuisance ang walang kwarta, hindi kilala, walang partido, walang plataforma. At sa maikli, ngunit masustansya na sinabi ni Justice Francis Hardinesa, COMELEC may not. Ulit ko, COMELEC may not. Pero noong 2022, inulit pa rin ng COMELEC, pasuway talaga eh. No ha? Marami na naman kami diniklarang nuisance candidate, bagaman meron ng abuse of authority. Simula 2004. Marami na silang biniktima. Hindi lang yung tumatakbong kandidato, maging yung mga botante na diniprive nila ng karapatang bumoto. Pero, ano po ang parusa sa grave abuse of authority under color of law? Sa Amerika hanggang kamatayan po. Dito sa atin, dismissal from service. Pero ang mga COMELEC na lumabag sa karapatan namin at karapatan ng lahat ng botante, hindi yung manipis na kurot ng mga nanay natin. Hindi ho naparusahan. May mag-asawang sampal man lang, hindi naparusahan. Nasaan ang demokrasya? Nasaan ang justisya? Meron pa kang magtatanong? Sir, wala na pong tatanong, sir. Sana lang. Sige po. Go Kumbaga ahead. ay closing statement. Sige po, okay. Ako po ay nag-a-apply sa Sambayanang Pilipino ng trabaho bilang senador. Lalo't higit sa 99.9% Masang Itchapwera. Narito po ang aking resume. Nakalagay po rito na ihahain ko ang amenda numero 1 sa Bill of Rights. Section 14, paragraph 1, revisahin po natin kasi nakalagay lang doon, walang sino man na pwedeng sampahan ng kaso nang hindi dumadaan sa due process. What is due process? Hindi po dinefine ng mga komisyonista sa 1986 Constitutional Commission. Ang due process po, hinugot po nila ito sa 5th Amendment ng US Constitution. At ang nakalagay doon, walang sinuman ang maaaring sampan ng infamous crime unless upon a presentment or indictment by a grand jury. Mga mamayan po, ang grand jury, 23 katao. Sa section 2 naman, ang sabi nila, ang lahat ng mga akusado, ang mga Pilipino, ay bago siya sampan ng kaso, meron siyang karapatan na harapin ang nag-aakusa sa kanya. Yung mga commissioner ng COMELEC po, doon sa sinabi kong hearing, hindi po nag-appear. Nilapastangan na nila aming karapatan, binastos pa nila kami, no-show sila. So ilagay po natin dito kasi nakalagay lang sa paragraph 2 ng Article 3, Section 14, na speedy, impartial, and public trial. Kinopya nila ito sa Amendment number 6 ng US Constitution na ang nakasaad, pagkakaluban ng sino mga akusado ng pampubliko, mabilis at impartial trial sa trial by jury of the district or the state. Tayo mga mamayang Pilipino, 18 anyos pataas, marunong bumasa at sumulat, kwalipikado na maging juror. At random po ang seleksyon nila po, hindi turo-turo. Sa kabila po nito, ang akin pong sinumpaan o sagradong kasunduan sa mamayan na kapag hindi ko tinupad at maghain ng amenda numero 1, usap po ako magbibitiw kung ipagkakalog po sa akin ang inyong mga sagradong boto at maging senador po ako. Pag hindi ako nagbitiw, pwedeng gamitin ang sagradong kasunduan sa mamayan na ito para ako ay patalsikin sa Senado. At pag hindi ginawa ito sa Ethics Committee, pwedeng tumulong kay sa Korte Suprema. At sinasabi ko na ngayon pa lang sa mga hurado, pwedeng gamitin ito laban sa akin. Declaration of self against self-interest. Ulit po,
yung mga sambayan ng Pilipino. Oh, lalo na 99.9% masakit sa pwera. Dumadagong na po ngayon ang boses natin sa social media. Hindi na po tayo the silent majority no more. O hindi na tayo, the silent majority no more na po tayo. Sabay-sabay po natin ipagsigawan. Gusto ko, juror tayo, sapagkat kung juror tayo, palakasan sa hukuman hindi na uso. Kung juror tayo, lahat nagsalot na kurakot sa buong gobyerno, mabilis pa sa alas 4, mabubuko at makakalabuso. Kung juror tayo, lahat tayo sa hanay ng 99.9% masakit sa pera, ligtas at mga milyonaryo. Ha? At hindi nila ng mga kulto kawatan sa gobyerno, mananakaw o ay sandamakmak, ha? Na likas na kayamanan natin mga Pilipino, mana from heaven. Maraming salamat po, salamat. Good your morning. Salamat po, Mr. Sixto. Sir, photo op ulit. Sa gitna. Okay. Salamat po.